Batiin po natin ang ating mga katabi ng 2 thumbs up. You are Chanito. Indeed, we are blessed and highly favored by God. Alam naman po natin at patuloy natin malalasasan ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Tama po ba? Sabi nga po sa Isaiah 25:9, sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating nagligtas. Siya si Yahweh na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo kanyang niligtas. Kaya ngayon po, inaanyayahan ko po ang lahat. Sama-sama po tayong sumayaw, umawit, pumalakpak, at magbigay ng papuri sa Panginoon sapagkat tayo niligtas na. Sa
tayo po iniligtas na. Indeed, our God is great. Kaya po patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon sapagkat sungkulan ng biyaya niya po sa mga buhay natin.
Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatapat sa buhay ko, pangingitaw mo, Diyos. Higit pa sa kalangitan ng iyong kamalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Panginoon, sa kabutihan niyo po sa mga buhay po namin. Salamat, Panginoon, dahil sumpulan ng biyaya niyo, sumpulan ng pag-ibig niyo sa aming Panginoon. Kaya po kami nakakapagpuri dahil ito po ay mula sa inyo, sa pamamagitan niyo at para lamang po sa inyo. Sa iyo po namin tinataas lahat ng papuri ng pasasalamat sa matamis at magpangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Sound check. Sound check. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Siya ay tapat. Amen. Magandang umaga mga kabiyaya. Tayo po ay narito sa bulwagang ito upang idaos ang ating lingguhang panambahan sa ganap na ikasyam ng umaga. Naririto po tayo upang magbigay sa ating buhay na Diyos ng papuring nararapat sa Kanya sa mataas niyang pangalan. Papuri at pagsamba na nararapat sa Kanya ay ibigay po natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bigay natin sa Diyos sa mataas na papuri. Siya ang makapangyarihang Diyos. At bago po tayo tuluyang magsimula mga kapatid, ay gawin po muna natin ang lagi po natin ginagawa. Batiin po natin ang ating katabi ng 2 thumbs up. You are charito, blessed and highly favored. Okay. Dinideklara natin ang bawat isa ay pinagpala at pinaburan. Amen po ba? Pinagpala po ba kayo? Pinaburan po ba kayo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Araw-araw, oras-oras, tayo po ay pinagpala ng Diyos, pinaburan ng Diyos. Amen? Dahil ang Diyos ay napakabuti. Okay, let's give me this verse to the Lord at ating manalangin. Amin naman, marami pong salamat. Ikaw po ay dakila, ikaw po ay karapat-dapat, papurihan, pasalamatan. Salamat po, Panginoon, dahil kayo may pinagtipon po rito upang patuloy na mag-aral at sumamba sa inyong mataas na pangalan.
Muli, Panginoon, ano man ang aming sabihin gawin, bigay ng kapurihan sa marangal mong pangalan. Sa iyo po, Panginoon, ang mataas na puri. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng nagsabi na, Amen. Parapakan natin. Okay, hallelujah. Last week, napag-usapan po natin ang mga titles na binigay sa ating Holy Spirit, the implication and application to them. Kung natandaan po ninyo, ay nabigyan po tayo ng 10 puntos. Sino po dito naka-attend last week? Okay. So, meron po tayong 10 puntos na napag-aralan. At bago po tayo tuluyang mag-umpisa ay mangyari, basahin natin ito ng malakas. Okay. Ano bang ibig sabihin ng malakas? Malakas. Malakas at sabay-sabay. Sit up straight. Okay, malakas at sabay-sabay. Sabihin po natin ang mga napag-aralan natin last week. 10 po ito. The Holy Spirit is called life application. Okay? Number 1. Okay, sabay-sabay. Number 1. I have the Spirit of God. Number 2. Number 3. I have the Spirit of Christ. Number 4. I have the Spirit of truth. Number 5. I have the Spirit of grace. Amen. So, lagi po natin dideklara na we have the Spirit. Spirit of God, Spirit of the Lord, Spirit of Christ. Tayo ay na-born again. Tinanggap po natin yan. Number 6. I have the Spirit of life. Number 7. I have the Spirit of wisdom and revelation. Number 8. I have the Spirit of adoption. Number 9. I have the Spirit of holiness. Number 10. I have the Spirit of I have the Counselor. At ang pag-aaralan po natin ngayong umaga, mga friend, may isilong po ito. Mabilis lang. What are the symbols of the Holy Spirit? Ano ang simbolo ng Holy Spirit? Ano po ang mga simbolo na ginamit sa Biblia patungkol sa banal na Espiritu? Pero bago magsimula, take note of this. Ang mga simbolong ito ay tumutukoy sa kung sino ang banal na Espiritu, ano ang banal na Espiritu, at ano ang ministeryo ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan nito, makikita natin ang karakter. Kung anong karakter at ministry ng Holy Spirit sa buhay natin. Sa buhay natin mga mananampalataya. Okay? Let's begin. Number 1. Sabay-sabay po natin basahin. The most famous na simbolo ng Holy Spirit. The biblical symbol of the Holy Spirit and the most famous symbol of the Holy Spirit is dove. Are you familiar kung saan yan naganap? Saan? Sa Jordan River, nung binautismo ng ating Panginoong Yesus ni John the Baptist. At nung binautismo ng ating Panginoong Yesus, may bumaba sa kanyang banal na Espiritu sa anyo ng kalapati. Okay, lilinawin ko lamang po mga kapatid na ang Holy Spirit ay hindi po kalapati. Okay? Yun po ay simbolo lang. Kasi mga mamaya, isipin nyo na pag may kalapati sa inyong bubong, sabihin nyo, nandito Holy Spirit, nasa bubong. Okay? Mamaya nakita nyo, tinirador ng bata ang Holy Spirit. Hindi po. Kalapate lang po yung tinirador niya. Natakma ng bata ang Holy Spirit. Hindi po. Ang dove ay simbolo lang ng Holy Spirit. Hindi po siya ang Holy Spirit. Bakit? Bakit ba inihalin tulad ang Holy Spirit sa kalapati? Ayan po ang ating tatalakayin. Bakit siya inihalin tulad sa isang kalapati?
Sabi sa Matthew 3:16, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, buksan ang kalangitan, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. Okay? Siya ay tinulad sa kalapati, ang Holy Spirit. Simbolo ng Holy Spirit ay kalapati. Inihalin tulad siya sa kalapati. And why? A dove symbolizes the gentle nature of the Holy Spirit and His gracious mood. Alam, sino po dito nakapag-alaga ng kalapati? Wala? Ayan, si Sister, si Brother Harvey. Nakapag-alaga. Hanggang ngayon po ba? Sa mga nakakaintindi po, ang kalapati, ako din po, nilalaga din po ako ng kalapati. Ang kalapati po ay isang napakaamong hayop. At never po kayo makakakita ng kalapati na dumapo sa tao at nanuka, nakagat. At kahit na saktan mo ang kalapati ay hindi po lumalaban. For example, may nakita yung kalapati, pinukul nyo siya ng kung ano man, bato or kung ano bang naipangbato nyo sa kanya. Siya po ay lilipad lang papalayo. Hindi po siya babalik at ikaw ay lalabanan. Unlike sa ibang ibon, di ba? Gawin mo sa ibang ibon niya. Sa manok, gawin niyo sa manok yan. Yung mga manok na panabong, subukan niyo silang saktan, tingnan niyo, lalabanan nila kayo. Okay? Pero ang kalapati hindi po. Kahit na ang kalapati ay ating saktan, sila po ay lilipad lang papalayo. Sabi po sa Matthew 10:16, therefore, be wise as serpent and harmless as doves. Harmless, hindi po harmful, harmless. Siya po ay larawan ng kahinahunan. Okay? Ang kalapati po ay larawan ng pagiging mahinahon, banayan. Ang mga kalapati ay hindi palaaway. Wala kang makikita ng kalapati nagsimula ng basag ulo o ng away. Wala po, dahil ang kalapati ay mababait. Tingnan niyo po ang katabi ninyo. Mababait. Parang hindi niyo kumbinsido, mababait. Hindi po lahat ng pag ang kalapati ay ating sinaktan, sila po ay lilipad lamang po papalayo. Okay? Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, nasa atin po ang Holy Spirit ng kahinahunan. Espiritu ng kahinahunan. At napag-aralan nga po natin sa mga nakaraang linggo na kailangan nating maging mahinahon, mabait, ang mga lugar na hindi natin dapat pinupuntahan. May mga lugar na hindi tayo dapat nag-stay para malayo po tayo sa kaguluhan. Alam niyo mga kapatid, sinasabi sa atin ba ng Espiritu, sinasabi sa atin ang salita ng Diyos na maging katulad natin ng mga kalapati. Huwag kayong papatol sa mga kung sino man. May mga laban na hindi natin dapat minakatulan. Okay? May mga tao na hindi natin dapat pinapansin na lang. Okay? Huwag kang papatol sa mga nag-aamok, sa mga taong sira na ang buhay. So maraming ganyan eh. Pagkapunta kayo sa isang lugar, may mga, alam niyo yung words na natitrip. Okay, may mga napagtitripan, may mga inaaway, mga nag-aamok. Okay? Alam niyo mga kapatid, hindi po natin dapat sila pinapatulan. Why? Dahil ang ganong klaseng tao ay naghahanap na lang ng damay. Like for example, may taong magulo-magulo ang buhay at gusto na rin yung mamatay.
Mga kapatid, maghahanap lang yan ng damay. Lagi mong tandaan na ikaw ay isang ama, isang ina, isang anak, isang mabuting nagtatrabaho, isang mabuting tao, at higit sa lahat, isang mabuting anak ng Diyos. Lingkod ng Diyos. Kaya minsan, iisang tabi na natin yung ating pride. Okay? Sa daanan, merong isang habang nagmamaneho ka, may mali. At kontik ng mabanggang iyong sasakyan. O kontik ng magasgas ang iyong motor. O kontik ka ng masagasaran. Mga kapatid, pwede naman natin palagpasin. May mga bagay na pwede naman natin palagpasin. May mga bagay na pwede naman hindi na natin pansinin. Okay? May mga nantitrip. Kaya dyan pumapasok mga kapatid, may mga lugar na hindi tayo dapat naroon. Okay, si mga kapakamakan. May mga lugar na hindi natin dapat pinupuntahan. Minsan nasabihin ko, bakit nangyari sa akin to? Kasi may nang-trip sa akin. Kasi dapat, wala ka dun sa lugar na yun. Alam nyo, mainit po sa atin ang kalaban, ni Satanas. Ang trabaho ni Satanas ay manira, magwasak, pumatay. Kung si Satanas ay bibigyan natin ng pagkakataon na tayo ay kanyang magalaw, masaktan, ay hindi niya po yun pakakawalan. Nagpunta ka sa lugar na hindi mo dapat puntahan. At doon sa lugar na yun ay naghahari si Satanas at maniobra ni Satanas ang lahat. Yari ka. Ha, may anak ng Diyos doon ah. Nakita ko ah. Yari ka. But you get what I mean, mga kapatid. Kaya may mga bagay na hindi natin dapat pupuntahan. May mga mantitrip sa'yo, na napansinin. May sinabi sa'yo hindi maganda. Okay. Hindi naman totoo eh. Hindi niya? Kasi mga kapatid, pag pinatulan mo yan, lalaki. Madadamay ang iyong pamilya, madadamay ang iyong mga anak, madadamay ang iyong mga mag-anak, mapapahiya ang iyong pangalan, and then, pati, ang ating banal na espiritu. Amen? Minsan ba naranasan ninyo? Naggumawa kayo, nasangkot kayo sa kaguluhan at ang sasabihin, di ba buong naging Christian yan? Naranasan niyo na ba yan? Di ba nagsisimba yung publiko? Christian yan? Doon na pumapasok na binibigyan natin ng bigati ang banal na espiritu. Napapahiya, pati ang pangalan ng Diyos. Tama ba? Dahil dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kawikaan 23, ang pag-iwas sa gulo ay tanda ng karangalan. Hangal lang at may gusto ng kaguluhan. Ay mga kapatid, iwas hanggat kaya mo, pero sa totoo lang, kayanin mo. Umiwas ka sa lahat ng uri ng gulo. Umiwas ka sa lahat ng uri ng kaguluhan. Mga lugar, alam mo namang, natansya mo na eh. Alam mo namang, ako, pangalasing na pala yung tao. Hindi na ako pupunta. Ako, nagkakagulo yung mga tao doon. Hindi na mo dapat pupunta. Hindi. Pag may nakita kang nag-aaway, takbo ka pupunta ron eh. Di ba? Pag parang may nag-aaway doon ah. Takbo ka pupunta doon at makikimarites ka. Eh, anong nangyari? Lumipad ang mga baso, natabaan ka. Eh di ngayon, sangkot ka na sa away. Sino ba yung bato ng baso na yan? Ha? Sino ba yan? Makikipag-away ka na ngayon. Mga kapatid, kung wala ka doon, hindi mangyayari yun.
Naiintindihan, tayo mo na lang sa Facebook, sa Reels. I-upload naman yan eh. Pag may nag-aaway dyan, sigurado may magla-live dyan. Tayo mo na lang sa Facebook. Huwag ka nang lumapit. Huwag ka nang tumakbo papalapit doon at makimarites ka pa. Kasi may mga nagsusundukan, kaya pala nagsusundukan kasi mga lasing. Eh ikaw, nakimarites ka, lumapit ka, akala kaaway ka, nasunto ka pa, nasapa ka pa. Inosente ka, nadamay ka pa. Kaya mga kapatid, layuan natin yan, yung mga bagay na yan. Mga tinuturo sa atin na aral ng Diyos. Iwasan natin lahat ng uri ng gulo. Maging tahimik ka na lang. Diyan ka na sa bahay mo, try mo pag pinost sa Facebook, sa live. Doon mo makikita lahat. Alam niyo mga kapatid, meron po akong isang experience. Hindi ko lang po sabihin kung sinong pangalan, kung anong pangalan niya. Pero doon po yun sa may Kawayan, sa Bulacan. Sa Bulacan, meron po kami Bible study, small group Bible study. Ito po ay last year na ganap. So, nagkandak po kami ng Bible study and then may isang kabiyaya. Tumanggap siya, naging kabiyaya. At ang kanyang asawa ay sarado katoliko. Sarado katoliko ang asawa. At nung nagturo kami ng salita ng Diyos, kasama ng si Pastor Vanessa, nagturo kami ng salita ng Diyos, nagpatanggap sa Panginoon at sinabi namin, sino po dito ang nais magpabautismo? Kasi nag-swimming kami. Sino po itong nais magpabautismo? Wala pong makapipigil. Nagtaas ng kamay si sister. Ako gusto kong magpabautismo. Binautismo namin, Pastor Vanessa. Binautismo namin at pinicturan at ako naman pinost ko sa Facebook. Kasi sa magandang patotoo, pinost ko sa Facebook. Nakita ng asawa. Galit na galit yung asawa. Sa akin. Galit na galit sa akin. Ang dami nang sinasabi sa akin na kung ano-ano. At sa pagkakasalubong kami sa aming lugar, ang sama lagi ng tingin sa akin at parang gusto akong sapakin. Gusto akong banatan. Dahil ang text po sa akin, ang chat po sa akin ay bakit naman binautismo mo ang asawa ko na hindi man lang kayo nagpapaalam sa akin. So, mga kapatid, at marami pang iba, halos araw-araw nag-chat sa akin, galit na galit sa akin. Nagkagalit din yata silang mag-asawa. Kahit kay Pastora Vanessa, nag-chat din yan. Yung lalaking yan. So, ting magkakasalubong kami sa daan, ang sama ng tingin sa akin. Galit na galit sa akin. Parang ang datingin nakakalalaki. Ang nakakalalaki ang sa kanya. Na hindi man lang nagpaalam na bypass siya bilang asawa lalaki. Ano magagawa ko? Sabi ko nga, kung sino gusto magpabautismo, walang makakapigil. Kasi mga kapatid, alam ko yan, kasali po yan. Una pa lang, alam ko na kasali po yan sa persecution. Mapipersecute ko talaga. Wala tayong magagawa. Mga Christian nga nun, hinuhuli at binububog. Kasali po talaga yan. Oo. Pinapatay yung iba. At ang kauna-unahang salarin dyan, si Apostol Pablo, pinapatay niya mga Christian. Pag nahuli niya mga Christian, gugulpihin niya mga Christian at papatayin. Kasali po talaga yan. At kung sinabi ko dun sa isang kabatiran, kung sino nais magpabautismo ay wala pong makapipigil na kahit sino. Sabi niya, ako po magpapabautismo, Pastor. Pinautismo namin siya, nakita ng kanyang asawa, and then galit-galit sa kanyang asawa. Ang sama, tuwing magkakasalubong kami sa lugar namin ay ang sama-sama ng tingin sa akin. Alam niyo kung ano response ko? Matatawa kayo sa response ko. Ang sama-sama ng tingin sa akin, parang gusto kong suktukin. Gusto kong dagukan. Alam niyo kung ano response sa kanya? Hindi ko siya. At pinabati ko siya. Tinatawang ko siya with smile.
At the end of the day, wala pong nangyari. At the end of the day, wala pong nangyari. Ngayon, hindi na po siya galit sa akin. Kasi alam niyo yung pagtingin niya sa akin ng masama at mga pinagsasabi niya sa akin, pinoprovoke ako ng Satanas. Pinoprovoke ako ni Satanas na ipag-away. Pangit naman na mabalitaan niyo. Isang pastor ng The Lord's Community bago sila makipagsuntukan. Pangit naman. Amen? Nilayuan ko. Hindi ko pinansin dahil yun ay alok ni Satanas. Alok ni Satanas. Kung pinatulang ko yun ay, bakit? Hindi maganda. Daladala ko ang pangalan ng Diyos at pambalitaan na ako ay nagsimula ng gulo. O ako ay sangkot sa gulo. Buti pa, yung sangkot ka sa kaguluhan at ikaw ay api. Walang problema doon. Pero kung ikaw ay nagsimula ng kaguluhan at nagsimula ng away, yan po ay hindi magandang tanda. Okay? Kaya sa pangyayari yun, ako nakakuha ng karangalan. Ang pag-iwas sa gulo ay tanda ng karangalan. Hangal lang ang may gusto ng kaguluhan, mga hangal na tao. Maging matalino po tayo sa mga taong pinakikisamahan natin, sa mga taong kasama natin, sa mga lugar na pinupuntahan natin. Kung alam niyo na kayo ay mapapahamak, kunin niyo ang inyong bag at kayo ay malis. At hanapin niyo ang lugar na kayo ay hindi mapapahamak. Ito, church, isang magandang lugar na ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan, kahinahunan. Amen? Ignore lang natin hanggat maaari. Iwas po tayo mga pananampalataya sa gulo, sa away. Isa yan sa ginagamit ni Satanas upang tayo ay masira. Meron na akong kilala. Nagsimula lang sa away ng mga anak. Yung mga bata, wala pang isip yan eh. May 3 years old, 4 years old, nagkagatan, nagsabuntan. Tapos maya-maya, kasali na yung mga matatanda. Kasali na yung mga magulang. Ano pa din? Meron pa nga, ang worst na nangyari, nag-away yung mga anak, mga bata, nagsabuntan, sumali ang mga magulang, sumali ang mga ina. At the end of the day, may namatay na isang ama. Nag-away yung mga bata, sumali yung mga nanay. Pagkatapos, lumipas ang ilang linggo, yung mga tatay naman nag-away. At may isang tatay namatay. Doon sa amin, may ganyan. Sa Bulacan. Ano nung yun ang nangyari? May nawala ng tatay. May nagkatampuhan. Ano pa din? May bata lang yun. Mga bata na hindi alam ang tama at mali. Hindi na tayo dapat nakikisali dyan. Okay? Pagka may bata, inaway ang iyong anak, palayuin mo na. O ilipat mo ng school. O ilipat mo ng palaruan. Ganun na kasimple. Tayo nang gumawa ng paraan, tayo nang mag-adjust para lumayo sa kalbuhan. Ang sabi sa atin ng Diyos, pag-iwas. Umiwas ka sa kaguluhan. Ay, din. Matapang ang pamilya namin. Ay, din. Hindi kami papatalo. Patay ka. Hindi mo masusunod niya pinapayo sa atin ng Diyos na umiwas ka sa kaguluhan. Right down. Ang kalapati, pag sinaktan mo yan, hindi yan babalik sa'yo para tuka-tukain ka. Lilipat yan, papalayo, at dadapo yan kung saan siya safe na makakakain, na makakapagpahinga. Hindi yan magtatay malabas. Sige, mamaya ka. Pupunta ako sa bahay. Hindi ganun ang pag-iisip ng kalapati. Hindi nag-i-stay sa utak niyang pagganti.
Pupunta sa ibang dako yan, doon siya manginginain, doon siya maiinom, at pag nakaranas siya ng kahinahunan doon at kagandahan ng lugar, doon siya mag-i-stay. Hindi na siya babalik doon sa nasaktan siya. Diba? Pero yun po, matatandaan ang kalapati yan eh. Pag, ay, dito ako pinagbababato eh. Hindi na yung babalik dyan. Dahil alam niya na mapanganib dyan. Ganon din po tayo mga kapatid. Tayong mga anak ng Diyos. Pag alam natin, may isang lugar na hindi tayo nararapat, may isang lugar na mapanganib para sa atin, mga kapatid, please, huwag mo na babalikan. Number 2, water. Ang Holy Spirit ay itinulad din po sa tubig. Itinulad din siya sa tubig, at kaya siya itinulad sa tubig ay siguradong may dahilan ng gaya ng sa kalapati kung bakit siya tinulad sa tubig. Merong dahilan. At alamin po natin kung anong dahilan. Sabi sa John 3:37-38, on the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. 39, by this he meant the Spirit those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. Kung alam niyo po ang pagkakadugtong istorya, bumaba lang ang banal na Espiritu noong ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit at umupo lang sa Ama tulad ng kanyang pinangako na ibibigay sa panahon na iyon. At dahil ang banal na Espiritu ay hindi pa nabibigay sa panahon na ito, ang tinutukoy na tubig po dyan, ay ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is likened to water because water is life. Sino po dito ang uminom bago mag-church? Ng tubig, hindi po pinutang pangano. Uminom ng tubig bago mag-church, umiinom bago matulog, umiinom pagkatapos kumain. Diba? Sino dito ang hindi kailangan ng tubig? Wala. Lahat po tayo kailangan ng tubig. Animals, plants, people, kailangan po ng tubig. Pag hindi po nakagamit ng tubig o nakainom ng tubig, ay mamamatay. Yung halaman, huwag mong diligan ng 1 taon. Hindi ako mamatay. Ikaw, huwag kang uminom. Sa loob lang ng 1 araw, medyo mahirap. Diba? Ikaw uminom ng tubig sa loob ng 1 araw, mahirap. Yun nga lang, ikaw ay maglakad at tumakbo, uhaw ka na. Kailangan natin ng tubig. Because water is life. At ganoon din po ang ating Holy Spirit. Spiritual life begin through the Holy Spirit. Sabi mo sa John 3:6, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Ipinanganak po tayo sa pamamagitan ng Espiritu. At nung pinanganak tayo sa pamamagitan ng Espiritu, nagkaroon po tayo ng buhay. Okay? At lagi niyo po tatandaan na noon kayo po ay mga patay sa kasalanan. Kung kayo ay nagkasala, kung tayo ay lumayo sa Diyos, tayo ay patay. Pero nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, pinanganak tayo ng banal na Espiritu, tayo ay nagkaroon ng buhay. The living water. Holy Spirit. Kaya inihalin tulad sa tubig, ang banal na Espiritu ay ang tubig ay nagbibigay ng buhay. Ganon din ang banal na Espiritu.
nagbibigay ng buhay po sa atin. Hindi po ang nag-born again sa iyo o ang simbahan. Meron kasi sinasabi, kaya ka naman na born again dahil sa simbahan natin eh. Kaya ka lang naman na born again dahil sa akin eh. Kaya ka lang naman na born again dahil sa leader mo eh. O doon sa pastor. Kaya ka lang na born again dahil doon sa pastor. Kaya ba hindi mo yan utang na doon sa pastor? Hindi mo yan utang na doon sa simbahan. Pinanganak ka sa pamamagitan ng banal na espiritu. Hindi po ng pastor, hindi po ng simbahan, hindi po ng leader, hindi po ng kung sino-sino bishop, hindi po. Pinanganak ka ng banal na espiritu. Okay? Hindi mo yan utang na loob sa kung sino-sino ng tao, kundi sa pamamagitan ng espiritu tayo ay naipanganak. Salamat sa mga nag-share. Nagbahagi ang salita ng Diyos at ikaw ay nakatanggap. Ikaw ay nakapakinig. At doon sa iyong pagpapakinig, ikaw ay nag-response ng yes. At kung nag-response ka ng yes, doon na nangyari na iyong espiritu ay ipinanganak ng banal na espiritu. At ang espiritu ng Diyos ay naging kaisa ng iyong espiritu at ang espiritu ng Diyos ay nananahan na sa inyo. Pero tandaan, hindi po ang tao ang nag-born again sa atin, kundi ang banal na espiritu. Ang tawag po dito ay regeneration. What is regeneration? It's an act of God where spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. Yan po ang tawag sa regeneration. Akto po ng Diyos. Gawa po ng Diyos. Gawa po ng Diyos. Hindi po gawa ng pastor, hindi po gawa ng simbahan, hindi po gawa ng bishop o sino man. Gawa po ng Diyos. Kaya minsan yung ibang church, ang tawag pa sa kanyang membro ay anak. Meron pang sinasabing siya ang spiritually father. Ano niya, experience niya, na tatay sa espiritu. May ganyan eh. Mga mixture eh. May cell leader tapos tatawagin niya yung kanyang cell group ng mga anak. At siya ang tatay di umano sa espiritu. Mga kapatid, wala po tayong ibang tatay sa espiritu kundi ang banal na espiritu. Ang spiritual father ay ang Holy Spirit. Okay? Maliwanag po sa atin yan. Ikaw ay dating patay na ipinanak ng muli sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ay tinulad sa tubig dahil ang tubig ay buhay. Ang banal na espiritu ay nagbibigay buhay. Jesus said, if you are thirsty, you need the living water, and the living water is the Holy Spirit inside your born again spirit. Kapatid, nagkaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Nasa inyo po yan. At hindi na po yan mawawala. Pag kayo ay hindi uminom mula ngayon at hanggang isang buwan, ano kaya pwede mangyari sa inyo? Siguro napakapayat ninyo at mamamatay na. Baka hindi kayo abutin ng isang buwan. Kailangan natin ng tubig para mabuhay. And then, kailangan natin ng Holy Spirit para mabuhay ang ating Espiritu. Kung ang Holy Spirit ay hindi natin tatanggapin, ano sabi sa Biblia? Ikaw ay patay. Pero nung tinanggap mo ang banal na Espiritu na siyang tubig na nagbibigay ng buhay, ikaw ngayon ay buhay. Nananatiling buhay at buhay magpakailanman. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng tubig at ang tubig na yan ay nakuha na natin. The living water, the Holy Spirit, nasa atin na po. At kahit kailan ay hindi ka na mauuhaw at mamamatay.
Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang uminom sa akin na inaalok na tubig ay hindi na muling mauuhaw. Ang kumain sa aking katawan ay hindi na muling mamamatay, hindi na muling magugutom. Okay? Yan ang turo ng ating Panginoon sa Book of John. Sabi sa Book of John 7:38, whoever believes in me, the Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Number 1, the symbols of the Holy Spirit. Number 1, sabi po natin sa basahin. Dove. Number 2. Number 3. Wind. At dito po tayo magtatapos. Wind. The wind captures the invisibility of the Holy Spirit. The wind can be soft and also can be strong. Pwedeng banayan ang hangin at pwedeng malakas. Pag hininga, yan ay banayan na hangin. Mahina. So, mahinang hangin. Pagka naman, ano yun, yung tornado, o yung pulipo, strong wind, malakas na hangin, at kahit ikaw ay pwede kang tangayin o itumba. Tingnan nyo ito. John 20:22, and with God, He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Ito pong tagpong ito, mga kapatid, ay papaakyat na ang ating Panginoong Yesus sa Ama. At ang sabi niya sa kanyang alagad, hiningahan niya, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Yan ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Yung tagpong po iyan ay bago po siya umakyat sa langit. Hiningahan niya ang kanyang mga alagad at sabi, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Ang hininga ay soft wind. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Kaya itinulad ito sa hangin. At nang tayo ay manampalataya sa ating Panginoon Jesus, nanahan sa atin ang banal na Espiritu na siya naman pinabubulaan ng ibang relihiyon. Alam ko na meron kayong narinig na ganito turo. Hindi ka tatahanan ng banal na Espiritu pag ikaw ay salbahe. Sabi nila, hindi ka tatahanan ng banal na Espiritu pag ikaw ay paputol ng buhok. Hindi ka tatahanan ng banal na Espiritu pag ikaw ay kalbo. Okay? Marami pang ito. Hindi ka tatahanan ng banal na Espiritu pag ginagawa mo itong bawal. At hindi mo ito ginagawang dapat gawin. Hindi ka tatahanan ng banal na Espiritu. Ano pa din? Sa Old Testament, meron po bang ganyan? Na umaalis ang Holy Spirit sa Old Testament? Yes, meron. Sa Old Testament, si Haring Saul. Ano si Haring Saul ay, ang sabi doon, umaalis ang Espiritu ng Diyos kay Haring Saul at bumabalik naman pag si David ay tumutugtog. Okay? Sa mga children teacher, alam niyo po ito. Sa Old Testament, umaalis ang banal na Espiritu ng Diyos at bumabalik naman pag okay na si Haring Saul. Yun po isa lumang kasunduan. At lagi niyo po tatandaan na tayo po ay nasa bagong kasunduan na. Minsan yung ginagamit nila tingnan nyo. So sinasabi nyo hindi ang alis ang banal na Espiritu. Tingnan nyo. Sa Old Testament, didigahan ka ng verse sa Old Testament, kay Haring Saul, kay David. Pag si David ay tumugtog ng harp, bumabalik ang banal na Espiritu. At pag si Haring Saul ay inalisan ng banal na Espiritu, ay siya ay nagagalit, nagwawala.
Sa Old Testament, yes. Pero we're not living in the Old Testament. Tayo po nabubuhay na sa bagong kasunduan ng Diyos. New Testament, kaya nga po, pagbuklat mo ng aklat, nahati ang Biblia sa dalawang bahagi. Anong nahati sa dalawang bahagi? Lumang tipan at bagong tipan. Ikaw, sige, pamimiliin kita. Lumang bahay, bagong bahay. Bagong bahay. Lumang sasakyan, bagong sasakyan. Bagong sasakyan, siyempre. Tutulak ko pa yan, luma na yan. O kayo tulak ko pa yan. Okay, magkakamali yung sagot. Lumang asawa, bagong asawa. Joke lang kayo, seryoso kayo eh. Siyempre, huwag nyo nang nanaisin magkaroon pa kayo ng bagong asawa. Dahil ang ating kapang-asawa ay kaisa na natin. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Kapatid, nandito na po tayo sa bagong kasunduan. Bakit pilit mong isasaksak, lalo sa pulpito ang mga nagtuturo, pilit mong isasaksak ang iyong sarili sa luma? Bakit pilit mong isasaksak ang iyong sarili sa luma? Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng bago. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng bago dahil yung luma ay hindi na natin gagamitin. Ano ba meron sa lumang kasunduan? Una, sa lumang kasunduan, kautusan. Kapag hindi mo nasunod ang utos, hindi ka magiging complete. Pag hindi mo nasunod ang utos, meron kang punishment. At pag nagawa mo ang matinding pinagbabawal, ikaw ay mamamatay pa. Okay? Yan po ang lumang kasunduan. Ano po ang meron sa bagong kasunduan? Inalis na po ng Diyos ang kautusan. Inalis na ng Diyos ang kabayaran ng kautusan. Okay? Pero yung kautusan nandun pa rin. Pinalitan na. Alam niyo kung ano pinalit? Ha? Love your God. Love your neighbor. Ang talino, no? Napakagaling ng Diyos. Ano ba ang meron sa lumang kautusan? Ibigin mo ang Diyos. Huwag kang gagawa ng kahit na anumang inanyuan mula sa langit, mula sa hangin, mula sa lupa, mula sa dagat. At ibigin mong iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Mga palit kung susundin yung sinabi natin Panginoon, ibigin mo iyong kapwa, pag nanakawan mo ba? Hindi. Iibig mo nga siya, mahal mo nga siya. Papatayin mo ba? Hindi. Mahal mo nga siya. Pinagsama-sama na ng Diyos ang buong kautusan doon sa kanyang sinabing bagong kautusan, ibigin mo ang Diyos. Kung iniibig mo ba ang Diyos, mga kapatid, sasampa ka pa ba sa ibang Diyos? Nagawa ng kamay, nagawa ng tao, na sasampa ka ba sa araw, sa buwan, o kung sino-sino mang santo? Pipiliin mo ba yung sambahin kung iniibig mo ang Diyos? Hindi. Mga kapatid, lilinawin ko lang at baka kayo ay naturuan. Ang nawala po sa lumang kasunduan ay ang bisa ng kautusan. Ano ba ang bisa ng kautusan? Kapag ikaw ay nakagawa ng hindi maganda, ikaw ay may parusa. Parusang kamatayan. Pagkabilanggo. Or kung ano-ano mang sumpa. Diba magbabasa sa Biblia? Like tithes. Ikaw po, may sumpa yan sa Malakay 3:10. Ano yung sumpa sa Malakay 3:10?
sa ikapu. Kasi nga, hindi kasi natin masyadong inaano rito yun. Pag hindi mo binigay ang iyong ikasampung bahagi, ay susumpay ka. At sabi pa doon, pinagnanakawan mo ang Diyos sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng ikapu. Pero sa atin mga kapatid, itong panahon ng bagong kasunduan, hindi naman po natin pinagbabawal ng ikapu. Ang pag-iikapu natin, natutunan na po natin. Naniniwala pa rin tayo sa tithes and offering. Naniniwala pa rin tayo sa ikapu. Pero ang ating pag-iikapu ay usak, hindi po napipilitan at hindi po pinipilit ang gusto o di kusang loob. Ang pagka-tithes po natin ay Abrahamic Covenant, Melchizedek and blessing. Sa ilalim po ng biyaya, tayo ay nagkakaloob sa ating Panginoon. Sa Old Testament, umaalis talaga ang Holy Spirit. Pero ngayon mga kapatid, kasama po natin siya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hanggang sa pagtunog ng trompeta, kasama po natin ang Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ay naging kaisa ng ating banal na Spirit. Kaya yung mga nagtuturo na yung about salvation, na nawawala ang kaligtasan, ang pinaniniwalaan pa rin nila ay ang Holy Spirit. Ang Old Testament, ang Holy Spirit ay umaalis at hapon. Pero sa atin po, hindi mga kapatid. Kaya galit na galit sa atin ang mga mixture. Ayan, tinutuloy mo kasi sa inyong mga sipahan na kahit na anong gawin, kahit na anong mangyari sa kanila ay ligtas pa rin at sa kanila pa rin ang Holy Spirit. Mali naman yun. Yun ang sinasabi nila, tinuturo nila lagi na ang full grace ay nagbibigay ng lisensya para magkasala. Magkasala. Ito, bakit hindi ito? Hindi po gano'n. We believe na tumanggap ka sa Panginoong Jesus. Hindi ka na po masaya sa kasalan. Hindi ka na po masaya sa kasalan. Tama po ba? Dahil tayo ay alipin na ng katuwiran. Sa atin ng Holy Spirit, tayo ay alipin na ng katuwiran. 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Hiningahan niya ang kanyang mga alagad at sabi ang gabi ng Banal na Espiritu at hiningahan niya ang kanyang salita. Yung Word of God. Alam niyo ba yung Biblia? Hindi lang po yan basta Biblia. Yan po ay kakaibang aklat sa lahat. Ang Biblia ay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. Alam niyo mga kapatid, huwag nating sayangin ang mga oras at pagkakataon. Kung sakaling meron ka, ito payo ko lang sa inyo, gawin po ninyo ito sa mahalagang bagay. Kung kayo po ay merong mga kapatid, kaibigan na lagi niyong kasama, anak, or tatay o nanay, huwag po kayong manghihinayang na sabihin sa kanilang salita ng Diyos. Ipres mo ba ganito? Meron ka. Alam mo anak, sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Alam mo, Mare, sabi ng Diyos, maging mahina. Alam mo, pare, sabi ng Diyos, sa kanya ko lang matatagpuan ng kaligtasan. Huwag mong isipin na, ayun kong sabihin kasi, kung bahay, napatigas ang ulo niya. Kung sabihin na, parang bato ang ulo niya. Sayang ang salita ng Diyos. Hindi po mga kapatid. Sabihin mo lang ng sabihin sa mga kaibigan mo,
Pagtatawanan ka ng mga kaibigan mo, nangyayari po yan eh. Sino po dito nagsubok na binahagian yung kanyang mga kaibigan ng salita ng Diyos? Pinagtawanan. Minsan darating ako, yan na si pastor. Dumarating na, tapos nagtatawanan sila, nagtatawanan ako. Pero ako, alam niyo ang sabi ng Diyos, ganito, ganyan. Pinagtawanan ka, okay. Sige, pagtawanan nila. Tuloy mo pa rin. Kahit pagtawanan ka, alam mo, ito ang sabi kasi ng Diyos eh. Ito ang sabi ng Diyos. Ito ang sabi ng Diyos. Alam niyo bakit ko tinuturo sa inyo mga kapatid? Ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi po yan basta-basta salita lang. Alam niyo, anak niyo, kahit matigas ang ulo niya, busugin ko sa salita ng Diyos. Salamat lang, sabi ng Diyos. Huwag ka mahinig pag-aaral. Pero pagdating sa school, ako si Cardo, pag-susuntukin ko kayo lahat. Ako si Tanggol, pag-siisipay ko kayo lahat. Ganun. Kahit ganun yung anak ko, dire-diretso pa rin. Ano ba lang sabi ng Diyos? Huwag ka mahinig pag-away. Alam mo lang sabi ng Diyos, maging mabait ka sa iyong kapwa. Hindi po yun sayang. Huwag mong sabihin na matigas ang ulo. Alam niyo mga kapatid, pagdating ng panahon, magugulat kayo, mas mabait pa sa inyo. Sabi dati ni tatay, maging mabait daw, sabi ng Diyos. Darating po sa pagkakataon na ganyan ang mangyayari. Sabi ni Mare, sabi ng Diyos ganito. Sabi ni Pare, sabi ng Diyos ganito. Mangyayari po yan. Balang araw. Alam niyo kung bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Kumikilos. Hindi lang basta salita yan. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Huwag kang magsasawa sa pagsasalita ng salita ng Diyos. Huwag kang magsasawa na magbahagi ng salita ng Diyos. Sa Facebook, mag-post ka ng salita ng Diyos. Sa mga messenger, group messenger, mag-post ka ng salita ng Diyos. Hindi po yan babalik ng wala. Ang salita ng Diyos ay buhay. Huwag kayong susuko. Kahit yung asawa mo or kapatid mo ay matigas ang ulo, pinagtatawanan ka. Alam mo, sabi ng Diyos, ganito. Huwag ka lang, salita ng Diyos. Darating ang panahon, marirealize ka, makikita ko rin na kumilos ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, huwag nating maliitin ang salita ng Diyos. Maybe tumanggap sila hindi dahil sa ating kakulitan, hindi dahil sa ating kagalingan, sa pagsasalita, hindi dahil sa ating kung ano mga inisip ninyo. Makakakilala siya dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi ba napansin? Isa lang ang ibinilin sa atin ng Diyos. Isa lang. Go therefore and make disciple of all nations. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang maraming bansa. Pagturo kayo, sabihin niyo ang kanyang mga salita. Pagturo kayo, yan lang. At pag hindi kayo tinanggap sa isang lugar, ipagpag ninyo yung sandals. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Never sinabi ng Diyos na kulitin nyo. Pagalitan nyo. Kulitin nyo. Mga kapatid, hindi po tayo sinabihan ng Diyos sa ganyan. Ang sabi lang ng Diyos, sabihin natin ang kanyang mga salita. Malaman nila ang kanyang mga salita, and faith comes by hearing, and hearing the word of God. Sabihin lang natin ang kanyang mga salita. Yun lang. Ganun kasimple. Sabihin lang natin ang kanyang mga salita. At darating ang panahon, yung salita ng Diyos ay mapupunga sa kanyang puso. Darating ang panahon, ang salita ng Diyos ay makikita mo bumikilos sa kanyang buhay. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Hiningahan ng Diyos. Hindi lang basta-basta salita yan. Ang salita ng Diyos ay buhay.
inigahan ng Diyos ang kanyang mga salita. Dito po tayo magtatapos sa kwento ito. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat pinagbawalan sila ng banal na espiritu na ipangaral ang salita sa lalawigan ng Asya. Pagdating nila sa hangganan ng Mesiya, tinangka nilang makapasok sa Bitinia, ngunit hindi sila pinagtulutan ng espiritu ni Jesus. Kaya paglampas nila sa Mesiya ay nagtungo sila sa Troas. Kinagabi ay nagkaroon ng pakitain si Pablo, may isang lalaking taga-Macedonia at nakatayo at nakikiusap sa kanya, pumunta ka rito sa Macedonia at tulungan mo kami. Pagkakita niya sa pakitain, kumayak kami agad papuntang Macedonia sapagkat natitiyak namin kami tinawag ng Diyos upang ipangaral sa kanila ang magandang balita. Ang kwentong ito mga kapatid, ang mga alagad ang gusto nila magpunta ng Asya upang ibahagi ang salita ng Diyos doon. Pero, ang banal na espiritu ng Diyos ay hindi sila pinayagan na magpunta ng Asya. Bakit? Ipapangalan ng salita ng Diyos sa Asya pero hindi sila pinayagan. Isa kasi mga kapatid, inuudyukan din tayo ng banal na espiritu na maitama ang ating mga gawin. Ang mga dapat natin puntahan. Hindi tayo dapat sera-sera. Whatever will be. Punta rito, punta doon, punta rito, punta doon. May kagustuhan pala ang Diyos na mangyari. Bakit? Bakit sila pinapunta sa Macedonia imbis sa Asya? Ang Macedonia ng panahong ito ay gateway papuntang Europe. Ayun pala yung papuntang Europe. The word evangelization must go to Europe and from Europe to America. Papunta ng Amerika and from America to the whole world. Sa Amerika. Amerika po ang nagkalat ng maraming inebanghelyohan ang Amerika na abot ang maraming tao. Imagine, nag-set ng Amerika ng mga missionaries sa mga bawat bansa, bawat bayan, nag-set ng missionaries ang Amerika. At pati tayo ay naabot ng salita ng Diyos. Pati, mas maganda po kung minsan pag meron tayo desisyon na gagawin, lagi po natin gagawin ask the Holy Spirit na kayo ay tulungan magdesisyon sa mga bagay-bagay. Huwag po basta-basta, sige, itong gawin natin. Ito ang gawin natin. Kaya lagi po magandang manalangin at humingi ng payo sa banal na Espiritu. Amen? Lagi natin gagawin yan. Pagka meron kayong mga decision making, pray muna. Manalangin muna. Sasagutin tayo ng banal na Espiritu. Pag kayo'y tumawag, kayo'y ang sasagutin. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah. Basta isa lang alam ko, we have the Holy Spirit. Lagi niya tayong ginagabayan. Kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Lagi niyo po yung tatandaan. We have the Holy Spirit. At kahit kailan hindi niya tayo pababayaan. Lagi niyo lang po siyang tanongin. Lord, ano po ba ang dapat gawin? Lord, saan pa ako dapat pumunta? Lord, ano po ba dapat ang gagawin ko? Lagi po natin sasabihin sa Holy Spirit, sa ating Diyos, mga permission at bibigay tayo ng Diyos na magandang pakitain papunta sa dapat nating puntahan, papunta sa dapat nating desisyonan, at papunta sa magandang buhay. Okay, again. The symbols of the Holy Spirit. Sabay-sabay po natin basahin. Number 1. Number 2. Number 3. Wind. Naintindihan niyo po at alaman niyo po ang
dahilan kung bakit itinulat ang Holy Spirit sa dove, water, and wind. Okay? So, meron pa po yung ibang puntos at yung pang-apat ay next week. Palakpakan po natin. At ang ating big idea today, sabay-sabay po natin basahin, in Christ, forever. Gusto ko sabay-sabay at malakas. 1, 2, 3. In Christ, I have the Holy Spirit forever. Forever. Sa Diyos may forever. Nasa atin ang Holy Spirit forever. Hindi po yan aalis, hindi po yan babalik, hindi po yan magbabakasyon, hindi po yan magpapahinga. Kasama po natin siya forever. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya natin manalangin, aming Ama, dakilang Diyos, maraming pong salamat, ikaw yung mabuti. Salamat Panginoon sa banal na Espiritu na laging naming kasama sa ating kami papunta at lagi kami iniingatan. Salamat Panginoon sa banal na Espiritu na kaloob niyo po sa amin na nagtuturo ng tamang landas sa aming buhay. Maraming salamat Panginoon. Binibigyan namin po ang pag-asa ng puri. Salamat sa pangalan ng Jesus na nagsabi na. Amen. Okay, so tayo po ilalako sa ating